Gusto nyo bang i-try ang Linux? Ano nga ba ang Linux? And para sa akin, this is the best time para subukan nyo naman ang Linux. Okay, interesado kayo panoorin nyo ito. Okay, so naririnig nyo na ano nga may Linux dyan, ano yung Linux, okay. So just to give you an idea kung ano yung Linux. Linux is an operating system, katulad ng Windows or Mac. The thing is, sa Linux, napakaraming version yan. Merong Arch Linux, merong Fedora, merong Debian, merong Ubuntu, merong Linux Mint. So medyo kung baguhan ka, or tatry mo malilito ka, ultimo pag-download ng mga pag-download ng installer, medyo nakakalito, medyo ang tawag dito, medyo nakaka-intimidate lalo na sa gusto mag-try. For instance, pakita ko sa inyo ang aking desktop. Okay, so ngayon, ito yung aking desktop. And currently, ang ginagamit ko ngayon, and I'm running OBS, kung nakikita nyo, nagre-record. Lipat ko muna sa kabilang window. Back. Tapos, balik ako sa window 1. Ay, ano ba yan? Yan, nilipat ko na siya sa window 2. Still recording. Okay. So, ito yung aking desktop ngayon. And I am running Linux Mint. And kung nag-iisip kayo, let's say, gusto nyong itry ang Linux, okay, para sa akin, ito ang pinaka-the best para sa mga, teka nga, ulitin ko nga, clear. Medyo lakihan ko ng konti ito para sa inyo. Yan. Tapos, ang pakita ko sa inyo na ang aking gamit na desktop ay Linux Mint. Okay? So, ito yan. So, I'm running the latest and the greatest Linux version ng Linux Mint. It's Linux Mint 22.2. And kernel version, okay. So, hindi ko na ito masyadong ipapaliwanag pa. Kasi kumbaga siyempre kung gusto mo nga naman ng bago lang, and gusto mo lang itry ang Linux, okay. But, ito pinaka-importante ko ng version kasi this is the latest sa Linux Mint. And yun lang. And yung aking system, makita nyo, same pa rin. Intel Xeon na E5 na 2620 na 2.5 GHz. Meron akong 16 GB na RAM at ang aking trusty AMD RX 580 na Radeon na graphics card. And kung mapapansin nyo, I'm running OBS sa aking system, pero ang aking CPU, it's only running at 17%. Unlike kung naka-Windows kayo. Okay, ngayon. Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit kailangan nyo na mag-Linux. At pangalawa, okay? Pangalawa, magagamit nyo na yung mga luma yung computer sa bahay. Halimbawa, nagpaplano kayong bumili. Ngayon, mapapansin nyo, tinry ko MacBook dito sa Facebook Market. Puro bagsak presyo. MacBook Air, 5,000, 6,000, okay. 17,000, tapos 8,000, or kung halimbawa, meron kayong lumang computer, mga roughly around 10 to 15 years old na, okay. It is best for you to try the Linux. Bakit MacBook ang sinample ko rin, okay. The problem with MacBook or Mac, I have nothing against Mac. I'm using Mac. I have a MacBook Air mid 2012. So medyo ang problema diyan pag-update na katulad yan, ang pinaka-latest yata is Mac OS Tahoe. Okay? So kung meron kang MacBook na halimbawa, ayan, bago-bago pa yan eh. Ayan, halimbawa, MacBook na second hand or wow, puro dami na nagbebenta. Okay. So sabihin na natin, mura daw na MacBook Pro. Okay, yan. Example, 2017. Diba? So, at one point, yung ano niyan, yung operating system niyan, hindi niyo na siya maa-update sa pinaka latest na operating system kasi meron lang certain version
certain meron system requirements ang pinaka-latest na Mac operating system para magamit niyo sa Mac o sa Mac devices nila. And at one point, katulad nyo sa akin, yung MacBook Air, ang pinaka-last, as far as I remember, is, ano nga ba yun? Basta, nakalimutan. Catalina, okay. Ngayon, nung tinry ko na siyang i-upgrade or i-update sa pinaka-latest version, hindi na niya kaya or hindi na siya supported. Merong way para magawa yun, pero unfortunately, up to a certain version na lang siya kaya nung system, ng computer or nung MacBook na gamit ko. Ngayon, anong problema doon? Ang problema doon is yung security ng inyong system. Okay, kung hindi latest ang gamit mo, most probably mas madali nang ma-access, ma-hack, or kung ano man yung computer mo. Especially sa mga lumang computers. Mapapansin nyo, MacBook, pinakamura, try natin MacBook Air. MacBook Air. Okay. Ang dami, 8,500 na MacBook Air na 2017. Imagine mo, 8,500 na lang. Okay? So, bakit nila binibenta? So, most probably, hindi na kasi yan ma-update to the latest version ng Mac OS, Mac operating system. Now, if this is not your main computer at hindi naman Apple system ang gamit mo or meron kang application na ginagamit mo na sa Apple lang, okay, I would highly suggest i-try nyo ang Linux. Anong version ng Linux ang maisasuggest ko? Linux Mint. And the latest is Linux Mint 22.2. Tinesting ko na yan sa aking MacBook Air mid-2012. Super smooth. Actually, ginamit ko nga lang is naka-install lang sa USB drive. And actually, yan ang isang best feature ng Linux, especially ito nga mga Linux. Pwede mo siyang i-try sa system mo without even installing it. Gamit ka lang isang at least 16 gigabytes na USB drive. Tapos meron akong video kung paano gumawa ng USB bootable sa USB bootable drive gamit ang mobile phone nyo. Okay? Kung hindi nyo, siguro i-post ko yung link dito. Simple lang, kailangan nyo lang ng mobile phone. Lahat naman tayo may mobile phone na. Katulad nito, akin is ito yung aking latest na cellphone. Thank you, anak. Binigay sa akin ng binili sa akin ng anak ko. So, basta merong USB OTG capable and most probably, lahat naman ng phone na ngayon is OTG capable. Tapos, kailangan nyo ng ganito, USB to OTG or USB-C to USB. So, kukonect mo lang yan sa mo. And actually, pakita ko na lang siguro ulit kung paano. Napakadali lang gumawa niyan. Kung halimbawa, may budget ka, gusto mo bumili ng magandang computer, and honestly, hands up ako, ang ganda ng pagkakagawa ng Mac o ng Apple sa MacBook. Aluminum body, tapos ang ganda ng LCD, ang sarap gamitin ng keyboard tsaka ng trackpad. Okay, hands up. Kaya lang, yun nga, medyo limited nga lang to the point of kung hanggang saan mo siya pwedeng i-upgrade. Ngayon, on this case, so para sa akin, it's always best to use the greatest and the latest operating system. Especially kung nag-online banking ka, tapos may mga applications ka na ginagawa. And besides dyan, ang Linux operating system, pag ginamit mo siya in-install mo siya sa most probably than not, mas snappier, mas mabilis, mas responsive. Katulad nito, ito ang akin, itong desktop ko, luma na to. Okay, honestly, nireview ko na to ilang taon na. And I am running, ito nga, katulad na sinabi ko sa inyo, is a Intel Xeon na processor. So, hindi ito rin yung latest na processor. Pero, napakabilis, ang galing. Tapos, dito rin ako nag-e-edit ng video. Okay? So, kung budget friendly ka, kung medyo budget medyo kapos ka sa budget mo, pinaka the best niyan, sa akin,
Hanap ka sa Facebook Market, yung pasok sa banga mo na ano, tingnan mo, 8,500 na lang. Okay? So, pero yung iba yan, issue, kita naman sa PC, sa pic. Tingnan natin kung ano issue niya. So, most probably may dent. Ayan. Ayan, sabi ko na may dent yan sa dulo. Pero, kung kapraso lang naman at walang crack yung screen, okay? So, well, pwede mo nang bilhin na. Actually, 2017 na to. Kaya lang, yun nga, at some point, you may need to upgrade your operating system. Okay, unless hindi operating system dependent yung app na gamit mo, na application na gamit mo. Halimbawa, gumagamit ka ng Microsoft Office Suite. Isa yan, number one na parang deal breaker yan eh. Kasi sa mga gumagamit ng operating system. Unfortunately, walang Windows or Microsoft Office Suite ang Linux. Pero meron siyang Office Suite na LibreOffice. So, meron siyang LibreOffice Writer na ito yung version ng parang Microsoft Word. And in any case, since ang maganda lang sa Linux is napaka-user-friendly niya. Bakit? Alam mo, did you know, may tip pa yan. Mag-tip of the day. Tip number 3 out of 225. So, to print the notes of your slides, go to File, Print, LibreOffice, Impress tab, and select Notes under the document tab and type. Okay? Next tip. Diba? So, to start temporal with the fresh, okay. Next tip ulit. Writing a book. Diba? So, napakaganda, okay. Ginamit ko din to, ito din yung ginamit ko pang edit ng aking resume. Okay? So, ginamit ko lang LibreOffice. So, hindi mo kailangan gumastos ng malaki para lang makagamit ka. Okay, ano pa mga applications na pwede mong gamitin? Napakarami. Okay? Puro latest version ng software ang magagamit mo. Kung nag-games ka, merong Steam ang OS. Okay? Unfortunately, hindi lahat ng games is supported ng Steam, right? Or ng ano. So, ito pwede mong install. Meron din akong video na nag-install ako ng kung saan ginamit ko ang Steam. Naglaro ako ng games dito sa computer ko. Same ano din. And ayan, napakaraming games na pwede nyo gawin. Sabi nila, hindi nakakapag-games sila, nakakapag-games. Okay. Ngayon, isa-isay natin. Medyo, ito yung nakakalit sa mga bago. Parang pag binuksan mo yung, the best version ng Linux, ibang dami. May Fedora, OpenSUSE, may Arch Linux, may Debian, may Ubuntu, may CentOS, Linux Mint, Red Hat ka, and the list goes on. Ang dami niyan. Honestly, napakadami niyan. Ayan, makita ko sa inyo. Pak. Ayan, nuknukan ng dami. Unlike sa mga mainstream na operating system, meron lang tayong Windows 11 or Windows 10. Mga pag sinabing Windows 10, Windows 7, medyo luma na yan eh. Hindi na natin gagamitin yun. Doon tayo sa palagi latest sa Windows 11. Unfortunately, itong desktop ko rin na to doesn't support Windows 11 kasi wala itong nung hinahanap niya na system required ni Windows 11. And ano bang usual ginagawa ko lang dito sa computer ko? Nag-edit ako ng video, ng images na nagagawa ko ng libre. Merong Blender. This is a 3D rendering software. Free yan sa Linux. And actually, this is an open source software. So medyo may magkakaroon pa ng konting learning curve. Tapos ano pa? Pagka mag-e-edit ako ng mga thumbnails, gumagamit ako ng GIMP. And this is the latest as well. This is 2.10. Okay, so pang-edit yan this is a powerful software na magagamit ko, and this is also the latest. Ang dami pa. Pwede ko i-connect yung mobile phone ko sa screen. Hindi ko muna try ngayon. Pwede naman siguro. Naka-ano yan? Sa back. Okay. So, para makita nyo, napakadali. Pak. Connect ako lang sa USB. Okay. And then, yun natin. Unlock ko. Allow ko siya. Tapos,
So, unable to open. Okay lang yan. I'm not going to open this. Then, click ko lang to. And then, Johnson Steak. Ayan na. Nasa screen na. Napakadali. Okay. And, especially sa Linux Mint. Kaya ako sinabing Linux Mint ang pinaka... saka, ito, makokontrol ko pa yan dito. Oh, diba? Usually, yan ang ginagamit ko sa pag dinedemo ko yung... Yan nga sa gitna. Ayan. Pag dinedemo ko yung mga software na ginagamit ko, okay, limba, may mga i-install ako sa cellphone ko, like katulad ng last time, yung Iron. Pinost ko ba yan? Parang hindi ko yata na-post yun. Okay, yan, like Iron. Okay, yan. So, pwede ko siyang gamitin dito. Okay, so, disconnect ko na muna. Napakadali. Okay, napakadaling gamitin. And besides, napakarami ring documentations na pwede mong basahin online kung halimbawa medyo struggling ka. And bakit Linux Mint? Ito kasi isa sa mga user-friendly and I have been using Linux Mint. Okay, nag-try ako ng Manjaro. Manjaro is an Arch-based Linux operating system. Okay. Fedora, ito gusto ko i-try. Actually, meron na ako dito sa USB drive. Fedora. Okay, sabi dito, kaya lang katulad yung pag binukas mo yung Fedora, ano-anong mga da-download mo? Workstation ba? Parang, uy, galing nito ah. Workstation is a polished, easy-to-use operating system for laptop, desktop computers with a complete set of tools. Fedora KDE is Plasma Desktop. Kung bago ako, KDE Plasma Desktop. Wow, Plasma. Parang baril to na pang alien eh. Di ba? So, merong community server, OS, Solid Edge Foundation, Fedora IoT. Ano yung IoT na to? Di ba? Parang, ewan ko ha. Siguro I'm thinking on, let's say, as a total noob na walang idea. Pero gusto ko i-try kasi medyo, luma na yung computer ko. Hindi na, mabagal na. Naghihikahos na. Gusto nang nagbabalak na lumipat sa DPWH. Okay? So, eto yung sagot doon. Pinaka-the best, try nyo yung Linux. Okay? Ngayon, dito, pinaka-the best option is itong Linux Mint. Okay, so pag pumunta ka sa Linux Mint, tingnan natin, download. Tingnan natin. Other versions. Okay. Actually, pwede na dito. Ito yung recommended, the latest version. Tingnan natin. Ayan. So, pagpunta nyo dito sa Linux Mint, medyo marami ka pa ring options. Daming choices eh, no? Pero, di ba, yun nga yung maganda, meron kang choices. Unlike sa Windows, unlike sa Mac, unlike sa iOS, okay? Kung ano yung naka-install doon, kung ano yung Windows 11 mo, yun na yan. Pwede mo lang baguhin, wallpaper, wala na. Kulay, wala na. Ito, kung mapapansin nyo, Linux Mint tong gamit ko. Okay? Mapapansin nyo, Linux Mint yung gamit ko, pero iba itsura. Meron akong system monitoring dito sa side. Tapos, iba yung itsura ko nandito. Pati itong menu ko, iba rin. Okay? Tapos, ang maganda dito, ang update dito, napakadali lang. Choice mo kung kailan mo i-update yung system mo. Unlike sa Windows, pag ginusto niya mag-update, mag-a-update siya mag-isa. Okay? Pag shutdown mo or bago mag-shutdown, mag-restart, mag-a-update. Isa sa mga dahilan ba't ako lumipat ng Linux eh. Isa sa mga dahilan. And tingnan nyo naman, napakaganda nitong desktop ko. Okay, so going back. So, ayan, di ba? Bigla, teka, kung bago ako, okay, sige, Kuya Arvin, Linux Mint. Sige, try ko yung Linux Mint. Anong gagamitin ko dito? Nagre-record ba? Teka nga, daldal ako ng daldal dito. Ay, tama, nagre-record pa rin. Okay. Yan, akala ko, daldal ako ng daldal dito. Okay, alin dito yung gagamitin ko? Meron dito Cinnamon. Sabi niya, the most popular version of Linux Mint is the Cinnamon Edition. It's primarily developed by the Linux Mint. It's slick, beautiful, and full of new features. Light and simple, except CE, Mate, or Mate. Okay, ano-ano ba to? Ano ba tong Cinnamon Edition, except CE? Okay. Ito ay ang mga desktop environment. Kasi kung titingnan nyo, ito ang itsura ng
Ay, asan yung picture? Meron ba tong installation guide? Teka, alam ko may picture to eh. Pero in any case, open image natin sa bagong tab. Yan. By default, ganyan na itsura ng Linux Mint Cinnamon. Actually, yan yung gamit ko, Cinnamon. Okay? Yung Cinnamon, this is the desktop environment. Kung ano yung nakikita nyo sa screen ko ngayon, kung ano yan yung Cinnamon, kung ano yung itsura nito, ng window mo, anong itsura niyan, ganyan, anong behavior, ano yung mga, yan yung desktop environment. Okay? XFCE, ito, sabi dito, XFCE is a lightweight desktop environment. It doesn't support as many features as a Cinnamon, but it's lighter on resources or resource usage. Kung halimbawa, meron kang laptop or desktop na 20 years old and beyond or older, it would be best itry mo ang XFCE edition. Mate. So this is a classic desktop environment. It's continuation of GNOME 2, which was Linux Mint's default desktop between 2006 and 2011. So, eto, sabi nga dito, medyo luma-luma na to. Kung gusto niyo i-try, pwede niyo i-try. Pero since eto ang pinaka-the best para sa akin na this is sleek, modern, and innovative. Okay? Yan. The Cinnamon Edition. At napakadali. Halimbawa, gusto niyo i-download, okay? Para mabilis ang downloading niya, punta ka, ito kasi, yung pag-click mo, teka, ano to? Saan ako dito? Asan yung download dito? Meron siyang tinatawag na mirrors. Okay, ang mirrors, yan yung kung saan yung, pipiliin mo dito yung pinakamalapit na bansa kung nasaan ka. Okay. Ako, dahil nandito ako sa Pilipinas, ang pinakamalapit dito is Hong Kong. Okay? Kasi kung titingnan natin ang Google Map, Philippines. Tingnan natin Yan. Pag tiningnan natin ang Philippines, yan. Ano yung mas Philippines Sea? Okay. So, pwede China, Taiwan, hanapin natin, Hong Kong. Yan, Hong Kong. So, nasaan ang Hong Kong? Shenzhen, ayan no. Ayun lang, from Manila. Okay. So, ano pa bang malapit? Tingnan natin. Hong Kong, Vietnam. Okay. So, ang pipiliin ko, pwedeng China, pwedeng Hong Kong, ano ba India? Layo ang India. Brunei. So, actually, wala naman sa options yan. Okay? Diba? Kenya. So, wala. And, na-try ko na kasi to. So, kiklik mo yan. Pag-click mo, tingnan mo, 1 minute, imagine mo, 2.8 gigabytes. 1 minute lang siya i-download or maybe 3 minutes. Diba? More or less 3 minutes. Ganyan siya kabilis. And also, meron din tong installation guide. Okay, paano mo i-install? Okay, click natin. Tap ko na to. Total, di ko naman na to kailangan. Dahil meron na ako. Naka-install na. Okay, so choose the right edition. Yun yung kanina. Okay, so, kung Cinnamon. So, dito na tayo sa Cinnamon. Hindi na FCE, hindi na matay Cinnamon. Create bootable media. Open natin sa ibang tab. Okay, so, sabi dito, the easiest way to install is with a USB stick. If you cannot boot from USB, you can use a blank DVD. Okay. Kung naka Mac OS ka at Windows or other Linux distribution, pinaka-the best is yung Balena Etcher. Sabi dito, pagka na-open mo yung Balena Etcher, select mo yung video, select mo yung image mo, yung dinownload mo na ISO, select the drive yun nasa gitna, and then click flash. Yun na yun. Ganun lang kadali. Tapos na. Sa Linux, meron yung kasamang USB writer. Actually, yan. USB writer. By default, naka-install na yan. Okay?
Tapos, yan na. So, na-download na natin, di ba? Installation, napakadali lang. And I would highly suggest, bago nyo i-install sa inyong i-install sa inyong computer, try nyo muna sa USB. Okay? Boot muna kayo sa USB drive. So, this is for you to check kung functional lahat. Kung halimbawa, yung light sa keyboard, yung brightness ng LCD, the volume controls kung okay ba, the Bluetooth, kung okay ba, the Wi-Fi, Ethernet. So, most probably not supported yan. But as long as the computer that you're trying it on is roughly around 10 years old and older, 10 years old and older, or 10 to 15 years old na desktop or laptop, it is advisable or it is best for you to use yung Linux sa ganong mga lumang computer. It's most probably supported yan. Kasi usually mga latest na mga hardware ngayon, mga desktop laptop, sobrang bago nung hardware nila na sila lang yung meron drivers. Yung supported lang ang nagbase lang sila sa Windows 11. So, hindi siya ganun ka-advisable. But the best thing sa Linux operating system, especially Linux Mint, is yun nga, tingnan mo, halimbawa, ThinkPad. Okay? So, hanap tayong ThinkPad. Imagine, binibenta to ng 4,500 pesos lang. So, meron. Oh, sorry, di niyo pala nakikita. Yan. Okay, so nakita. Nawala sa loob ko. So, ito, pakita ko sa inyo. Tinignan ko sa Facebook Market eh. So, ano dito? Rush Sale Lady ThinkPad. Lenovo ThinkPad na T490. So, nakalagay dito. Ayan, ulitin ko lang. Core i5, 8 Gen, 8GB of RAM, DDR4, pwede CPU, 8 core CPUs po ito. CPUs, 256GB SSD. Yan, no? So, check all you want upon meetup, ready to use na po. Good for all games or editing. Okay. Not sure, most probably, meron na itong nabiling bagong laptop. Nakabili na siguro si Madam. Okay. Tapos, ang tech specs niya, tama, 8GB or 8 Gen Intel Core i5 or i7, depende ko sa specs. And the display, okay. Ang memory niya is up to, sabi ko, 48GB of RAM. So, most probably, it's upgradable. Rapid charge available, 65 watts AC. Ang storage niya, up to 1 terabyte. O, di ba? So, Intel UHD, okay. So, ito pa lang, actually, magagamit nyo ito kung Windows user kayo. Pero, I would highly suggest, kasi at certain point, dahil luma na tong Lenovo ThinkPad na to, kailan pa ba to? So, services, yun na. Alam ko kasi mga ThinkPad luma na yan eh. Okay. But anyways, going back. So, imagine mo ito, gagamitin mo yun, 4,500, may laptop ka na, then installan mo ng Linux Cinnamon Edition, tapos i-install mo, try mo, test mo, and then malay nyo, di ba? Pagka, ako kasi ginawa ko, hindi ko totally binura ang Windows kasi si Windows pa rin ang gamit. Pero, eto, naka-install ko dito, yan o, ito yan. Yun ang ito yung ginagamit ni Mrs. Naka-separate na drive. It's best, I highly suggest, since kung halimbawa nakabili kayo ng laptop or desktop, kuha kayo ng spare na SSD, yun ito, mura lang naman ng SSD. Tingnan natin, magkano ang SSD sa market. Alam ko may nagbebenta, 500 lang. 500 pesos eh. O 800. Pero, you have to be aware, meron yun yung spare, ginamit storage. Sige, tingnan natin. Diba? Ayan o. So, 100% daw yung health.
good thing inano to, pinost to nung magbebenta. So, hopefully, totoo yan. Okay? So, tingnan nyo. Tapos, dyan nyo install direkta yung Linux and then try nyo siguro for a week. Try nyo, testing nyo for a week. And yun nga. So, para madali lang ang pipili nyo kung gusto nyo i-try ang Linux operating system. Try nyo na lang to. Then, pagka medyo nagustuhan nyo, medyo malakas ang loob nyo, try nyo ang Fedora. Okay? Try nyo ang Manjaro. Diba? Ang dami-daming choices. Yan lang ang maganda sa Linux operating system. Marami kang choices. Unlike sa Windows. And also, one of the best thing is yung paggawa ng ano ng Teams. Diba? Paggagawa ng Teams katulad nito. Yan. So, kung mapapansin nyo, ito yung cursor na gamit ko. Napakadaling palitan, no? Click ko lang, Breeze. O, yan na. Kita nyo yung gusto ko nung bilog lang. Di ba? Parang feeling Google, lang to. Di ba? Google that. Pero ang pinaka gusto ko kasi na ginagamit ko is ito. Yan. Ganda kasi. Parang, basta. Gusto ko lang. Di ba? At least yun nga, gusto mo. Tapos, halimbawa, application button. Ito. Yan, yung iba dito, dinownload ko na lang. So, halimbawa, gusto kong ibahin yung kulay. Halimbawa, gusto kong ganyan. Pangit. Guys, unang pinili, pangit agad. Okay, yan yung default na ginagamit ko eh. Okay? Pero, wag hanap tayo ng maganda. Adapt mo ko. Yan. O, di ba? Medyo solid tingnan, di ba? Ang ganda, oh. Ang bilis, napakadaling palitan. So, tapos, gusto ko yung ano to? Kaya alam. Oh! Okay, dinownload ko, di ko alam. Cinnamon versus Blue. Di ba? Ang bilis magpalit, hindi ko kailangang i-restart or ko anuman. So, ano ba yung ginagamit ko? Minty Dark, Adaptamoco, DieHard. Tapos, medyo di ba? Mac OS tao. Mahabi. Pero ito yung gusto ko, pero simple lang. Medyo grayish yung Tapos, icons. Ang dali rin palitan, no? Breeze, Dark. Ayan, no? Relax icons. Tingnan, no? Diba? Gusto ko minty. Ano ba? Gusto ko pink. Pink. Yan. Diba? Yun lang. Merong icons dito na hindi pa siguro maayos. Ayan. Balik tayo sa dati. Hindi pala yung gamit ko. Ano nga ba gamit ko? Minty Blue. Ba yan? Kalimutan ko yung gamit ko. Papyrus. Yan. Okay. So, di ba, pakadali. Pati nga to, ba, yung ng logo niya, kaya kong palitan, pwede kong gawing Apple kung gusto ko. Diba? Saan na yan? Behavior, appearance. Yan, no? Panel icon. Di ba, gusto kong palitan to, click ko lang siya. Teka, close ko na muna to. Ayan. May sarili akong picture na gusto ko lagay yung mukha ko. Pwede kong, halimbawa, emoji. Tingnan natin. Emoji. Gusto kong gawing heart. Emblem. May emblem. Anong emblem? Tingnan natin emblem. Linux. Mime types. Ito mime types. Okay. Na others. Places. Pipili ako ng maganda, ha. Status. Uy, aeroplano. Sige. Dahil sa mga pangarap ko, airplane. Piliin natin to. Ano yun? Airplane. Loading. Maraming siguro. Doon na nga tayo sa emoji. Ayan, emoji. Doon tayo sa mukhang mabait. Select. Ayun, no? Palitan ko na siya. Diba? Palitan ko na. Pero yung dahil ang gamit ko is halimbawa, meron akong sariling icon, picture. Ano yung kanina? Pati yun, gusto kong maging itsura Apple. Piliin ko lang yan, select, Apple na siya. Diba?
Sino makakita ng desktop ko, akala nila Apple to. Ayoko din. So, dun tayo sa default na ano, picture. Gusto ko kasi bayabas. Ay, kamatis. Hilig ako sa kamatis. Okay, select. Boom. Ayan. Diba? Pati layout, pwede kong baguhin. Behavior, pwede. Ganyang kagandang gamitin. O ganyan, sarap gamitin ang Linux operating system. Specifically, Linux Mint. Okay. So, ayan. There you have it. Siguro, baka kung nainganyo kayong gumamit, mag-try ng Linux. Siguro naman may idea na kayo. That's more than enough na paliwanag siguro. At gusto nyo try. Try nyo USB. Meron kayo 16 gigabytes na USB drive. Make sure walang laman or nakopya nyo na yung laman nito kasi pag ginamit nyo si Balina Etcher, buburahin niya to, then ilalagay niya dyan para maging installer. And actually, pwede nyo tong dalhin kahit saan. Ano ba? Punta ka sa ganan mo, sa bahay ng mga lulang mo, meron silang lumang computer, naka Windows XP pa. Okay? Try nyo. Malay nyo, pag in-install nyo, at least latest, greatest, the best. Okay. Siguro, sa next video ko, papakita ko sa inyo kung paano ko ginawang ganito kaganda. Gandang-ganda sa desktop. Ganito kaganda ang aking desktop. Okay. Gusto ko so kasi napaka-simple, napakalinis. Kasi ito, pwede kong unmount. Ayan. Okay. Ito kasi yung picture, sinave ko, kinopya ko kasi yung picture nung mga anak ko na kalkal ko lang. So, yan. Okay. Pag gusto kong mag-i-assist si Mrs. nasa ibang lugar, tapos computer may problema, ang daling gawin. So, ayan. Teka nga, lipat tayo. O, diba? There you have it. So, nasa na yun? Ayan. There you have it. Siguro naman, that's more than enough information para itry nyo ang Linux sa inyong lumang computer. And hopefully, na magustuhan nyo and para naman mabawasan ang mga tatapon, mabawasan natin ang e-waste. Okay? So, yan. Kung meron pa kayong tanong or meron kayong gustong malaman, gusto nyo pang, diba, gusto nyo, may maiko-comment pa kayo, may maisa-suggest kayo, leave the comment at the comment section. Tapos, I'll see kung may mga questions kayo. I'll do my best na sagutin yan. And kung nagustuhan nyo yung video na to, like nyo, share nyo, and huwag nyo kalimutan mag-subscribe. See you sa next video.